Mas malala pa ito kaysa optics nightmare. Kung ako ang punong ministro, matagal ko na siyang tinanggal. Dapat tanggalin agad si Ben-Gvir. Dapat niyang gamitin ang mga salita ni Pangulong Trump at sabihin, tanggal ka na. Ang pinsalang ginagawa niya sa Estado ng Israel ay hindi kapanipaniwala, napakalaki. Ang tinutukoy ko ay si Ben-Gvir. Malinaw naman, si Ministro Ben-Gvir. At lalo na sa Europa, ibig ko sabihin may dalawang bansa na. Talagang hindi ko masasabi na ipinagtatanggol, pero tinitiyak na ang Israel ay hindi. Na walang mga boto laban sa Israel dahil sila ang mayor dyan ng mga boto. Ito ay Alemanya at Italia. At ito ay nagdudulot ng malaking pinsala sa relasyon ng Israel at Italia. At lahat ng yan ay para sa primaries. At lahat ng yan ay para sa eleksyon. Isa itong kampanya para sa eleksyon. Isa itong kampanya sa TikTok. Nakakatakot ito. Para talaga ito sa audience. Inaamin kong nagkamali ako, Don Ginong Dan. Hindi ito optics nightmare, kundi usapin ng pulisiya. Pero baka ang mga leader ng Israel ay hindi iniisip ng sapat. Ang totoo, bawat kilos o salita nila Ay ipinapadala kahit saan. Dapat mong malaman. Isa akong ministro. Sa tingin ko, lubos na naintindihan ni Ben-Gvir yon. Sakayan ako kay Yaki. Nakatuon siya kung makakakuha ang partido niya. Sabihin na nating 8 pwesto o 9 na pwesto sa susunod na eleksyon at sinusubukang kumbinsihin ang mga botante na maaring namimili sa pagitan ng partido niya at ng partido Likud. Sa totoo lang, nakikinabang din dito ang partido Likud sa usaping politika. Si Jonathan Netanyahu ay nagpapakita bilang estadistang kalihim ng ugnayang panlabas at responsabale na maaring makahikayat ng mga botanteng nasa gitna na namimili sa pagitan ng Likud at mga partido gaya na Benny Gantz o Naftali Bennett. Kaya sa politika, parehong panig ay nakikinabang. Pero syempre, ang talo ay ang Estado ng Israel. Sa totoo lang, sa mga nakaraang minuto lang, walang iba kundi si Ambasador ng US na si Mike Huckabee ang nadagdag sa hanay ng mga dayuhang opisyal. Malaking kaibigan siya ng Estado ng Israel. Wala nang makakapangduda sa mga kredensyal makakanan. Sa totoo lang, sinabi niyan isang hangal na palabas ang flotilla at ipinangkanulo ni Ben-Gvir ang danggal ng bansa. Kaya ay dinagdag ni Mike Huckabee ang pangalan niya sa listahan ng mga bansang Europeo na tumututol dito. Isang palabas na politikal na sa kasamaang palad para sa Israel ay apektado rin ang diplomasya. At gayon pa man, kung sinusubukan nating kunin ito, insidente bilang isang may paraan ba para manalo, kumbaga, sa ganitong mga sitwasyon? Or mas mainam bang bawasan na lang ang pinsala at wag nang subukang makuha ang pinakamalaking benepisyo mula sa simula? Kung pag-uusapan natin ang flotilla na isang totoong pang-udyok laban sa Israel at wala namang ginagawa kundi mang-udyok. Alam mo, lahat ay ginawa ng maingat. Ginawa ito ng mga puwersa ng IDF sa isang napakadiskretong paraan. Nagawa nila ito ng walang malaking atensyon ng media. Lahat ay ginawa sa isang napakagandang paraan. At bigla na lang dumating si Ben-Gvir at nagdulot siya ng napakalaking pinsala sa mundo. At tama ka, ibig kong sabihin, may mga lugar na hindi naman nagbabago. Ibig ko sabihin, laging may mga kritiko tungkol sa Israel. Pero may mga lugar na, alam mo, minsan panalo o talo dahil sa mga isyong yon. At kapag nangyari yon, lalo nitong pinapalakas ang maling imahe ng Israel sa mundo. Kaya kailangan nating ipaglaban ang ating imahe palagi. At nadudulot yon na napakalaking pinsala na mahirap ayusin. Gayunpaman, ang mahalaga ay sina Gideon Saar, Benjamin Netanyahu at Yechiel Leiter, ambasador ng Israel sa Estados Unidos, ay agad at matinding nagsabi na hindi ito sa ngalan nila. Isang matibay na pahayag. Siya nga pala, binanggit ng ambasador ng Alemanya sa Israel yon at sinabi kung gaano siya kasaya. Siya nga pala, pati si Mike Huckabee ay nag-tweet din tungkol dito at binigyan din kung gaano kahalaga na agad at matindi ang naging pahayag ng mga opisyal ng Israel laban dito. Tiyak na nakakatulong iyon para malimitahan ang pinsala kahit hindi maipakita sa mundo ang mas komplikadong mukha ng pagdedesisyon at politika ng Israel.